Okay, good morning. Good morning na ba? Siguro hindi ko napansin yung oras kasi medyo busy ako. So, mag-ano ako ngayon para kasi naghihaw ako ng nagkatay ako ng mga manok, mga manok ha. So, ibig sabihin sa mga manok, marami. So, higit sa isa. So, naghihaw ka talaga ng 10 manok. Kasi every year, ever to December, may Christmas party kami na mga tanod or sa aming chief. Request niya always na kada December magtuwing Christmas party namin, ako ang atasan na mag ihaw ng manok. So yung manok sa akin din talaga, parang tulong na rin sa pero meron ding ambag dito yung chairman namin. So nag-volunteer na lang ako na mag-alaga, ako mag-ihaw, pero iba ang magluto. So okay guys, sana magustuhan yung video ko. Sa wala pa man, gusto ko maghingi ng pabor sa inyo. Please paki-subscribe po ang aking YouTube. Tulungan niyo po ako para makaangat ang aking YouTube. Kasi gusto ko mag-angat para makatulong ako sa mga mahihirap. Pangarap ko na maging charity vlogger. Charity vlogger. Yan ang pangarap ko mula pa noon. Nung wala pang vlog. So napag-isipan ko baka dito ako makagawa ng makatulong sa mga mahihirap talaga. Yan talaga ang task ko. Gusto ko tumulong sa mga mahihirap. So ngayon wala akong magawa kasi hindi pa talaga ako makatulong kasi hindi ibig sabihin hindi makatulong. Mayroon na akong natulong-tulungan ng mga konti, natutulungan na konti. Mga lang, parang sharing lang muna sa income ko, yun lang. So sige, so wala pa man, advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyo lahat, mga supporter ko. Sana tulungan niyo ako para makaangat yung channel ko. Please subscribe sa ko naman, sa Facebook ko naman, Spartan Yanong Junior. Please naman, follow, like and share. Yan na po. Sige, maraming salamat. Sige ba mag-start na ako tanggal ng mga bituka ng manok. Kasi tapos ko na linis, yun na lang yung bituka ko nilalive ko kanina. So nagid si Sara Diskaya. Hindi ka nami kay at least makabawi-bawi kita. Ang garboso na si Sara Diskaya nga nagpadayaw sa usang klaseng kwintaya at maslakyan sa iya itong balay ng bago itong mansyon. Kaya ang iya nga parkingan sa SM Klapan. Saya sunod sa iyang building. Padayaw nitong iyang mga luxury cars. Kung mga tabakal sa salakyan ng pala kamilyon, di makalila ko tungod na may payong. Hindi mo sapat na. Kapadayaw ka nga, imong likwarta yan, kinawatan. Kaya kwarta mo gulay, ang dami na yasan para sa pag-tutuyo, project sa gobyerno para sa pumuyo. Hindi ba ba? Sa inyo na tinunto. Tungod sa
sining proyekto sa flood control. Hindi na tani mga baha. Ang imbis ka ibakal siminto, imuon na pagkontrol sa baha, binakal niya auto. Ang para tani na yan sa kampiyon niya na flood control budget, binakal niya sa lakyan. De? Yung na Thailand kaso. O sige. Actually, ang kay Diskaya, this is the second na gin-file. Ang una nga na-file din kaso, sining graft and malversation, ano si former ako before representative Saldico. Di wala pa man siya mapriso. Kaya di ako man siya susagwa. Wala pa man siya, di buhay pa man siya dakpan. Ang ginanatulat agad, sino nga congressman kag sino nga senador ang prisohon? Sino nga palyente ni Marcos ang prisohon? Wala ba talaga ba yun? Kala ka mo ba? Now, matapos gindakot si Diskaya, adyos pa, ang isa ka former DPWH official. In fact, she was the former undersecretary sa DPWH. Diyos niyo, patay. Kadagtiman. Tinatop si Sara Diskaya sa Thursday night. Diyos pa. Patay din. Ining former undersecretary sa DPWH na si Maria Catalina Cabral. Kaya rin natabo sa iyo. Si Cabral, of course, she is a licensed civil engineer. May duwa ka doctorate degree. Isa sa business management at isa sa public administration. O isa sa business management at public administration kay isa sa PhD. So may doctorate degree siya sa public administration and a PhD. Oh, sa UP pa siya, sa UP. And of course, may tatlo sa ka-master's degree certificate sa Wharton University, sa Harvard Kennedy School, at sa Mohammed bin Zayed University. Grabe nga mga kaalam. Now, ginakabit na sa una nga kampiyon, modelo, kampiyon nga public official, kampiyon nga babae when it comes to infrastructure. Undersecretary sa DPWH ay naanoman niya barangay sa September 7 during the time na sige na-investigar ang Senate Blue Ribbon Committee sa September 7 o si Ping Lacson. Si Ping Lacson ang naghambal na isa kuno ka staff member ni Senate Minority Leader Tito Soto III ang nag-aligar na nakabatong tawag halin sa kay Undersecretary sa DPWH Maria Catalina Cabral na naghambal nga adi i-insert ang ininga budget. Grabe pa! She was asking for budget insertion. Tungod sa itong bumbangan din pagwa ni Ping Lacson, si Cabral ang nag-attend sa Senate inquiry sa September 9. Gindawit siya sa September 7 na siya di kuno ang nangayo budget insertion. Pagka 2 days after September 9, siya karon ang nag-appear sa Senate Congressional Inquiry. O nag-attend sa Congressional Inquiry, kag dito mismo ginkonfirmar niya na may aragid man sang 51 bilyones na infrastructure project sa 1st District of Davao City. Grabe
You know, 51 billion. Matapos ining mga kontrobersiya, siya ang nag-resign pagka September 16. Huwag silingon, after isa ka simana o sobra isa ka simana, nag-resign siya, kag siya ang pa-resign ni Secretary Vince Dizon. Anong natabo? Kagabi, kagabi, ini siya ang nagasakay sa salakyan niya, upon ang iyang driver. Uy. Kalaw na alas 2. Samtang sila ang nag-travel sa Cannon Road, gulpi lang siya nagambal sa driver niya, punto, anay. Inapalan yung driver niya, punto, anay. Ano itong nakita sa picture ni Tagawan? Inapalan yung driver niya, punto, anay. Pagpundo sa driver, ya, lakat to, anay, kay gusto ko maging isahanon. Kaya makon mo na. Kaya pundo, anay, kay gusto ko maging isahanon. So, driver, nagwa sa salakyan, in millions yan. Sus! Pagbalik sa driver, wala na si Cabral. Hindi na siya nakitan. Lawig-lawig ang pagitaay siya, wala na siya. Dito sa Cannon Road. So karon, nagiging mo, ang iyang driver nagkanto sa pulis, kag na ngayon bulig. Yung pangita sa mga pulis, ini si Cabral. Sos matapos ang sagay liyong dito sa Cannon Road, mga alas 8 sa gabi, nakita siya ato mga 20 to 30 meters sa dalom sang highway sa Camp 5 area sang Barangay 4. Kag dito nakita siya na wala na sang animo. Lipong. Ara siya sa may, pagbasa? Buwid. Ara siya sa suba. Sa Cannon Road, sa Tuba, Benguet. Kagabi, alas 8, siya ang gidala sa mga rescuers. Pag-abot sa ospital, siya ang gindeklarar na patay ni Dr. Gian Frances Salinas. Alas 12:03 ang kaagahon. Kagabi, December 19. Now, suno sa mga pulis, ang ilang nga mga suko ang nakusisa sa palibot. Wala kuno sang foul play o indication. Meaning daw wala man foul play. Di ano man, nagagdag siya sa pilas, naglumpat siya sa pilas, o gintiklog siya sa pilas. May patakabalo. Pero, suno sa pulis, ang ilang sumong na ginalantaw, ginag-treat ni nila as nadagdag. Nadagdag, that's why napatay. Ano man, nag-iikog siya. So, karon ang gobyerno, magahimo sa may investigasyon awon sa ining iyang kamatayon. Disiling ko, kagabi, si Diskaya Gindakop, inarista sa NBI, alas, oras sa kiniingin pagkaliman, ilakon na record. Kin-issue sa iya ang isa ka warrant of arrest. Kagabi, gindakop siya. Ini naman niya si Cabral, papundo yung salakyan to sa ginaman niya sa driver, yung pundo blanay bla, sa Cannon Road sa Benguet. Yung pundo anay, naog ko. I don't know kung aras sa salakyan, hindi o naog sa salakyan. Yung pundo anay, nakapag lang, hindi gusto nila isahanon ko. Alak, ilang ka oras na matula. Diyos ko nakita na lang sa iya yung patay na, or why na sang, why na I mean sang animo.
aso sa gabi. Pero titik na naman makatay. Pagka alas 12:30, kainas ang kadaon. Yala, takbot na lang. Alright! Now, di kita sa lokal na balita. Ay, di balikan tayo mga pare ko ah. Hindi lang pare, kapag kayo. Ay, check tabi ko na yung mga pare. Pare, isang ano? Wilson, K5 News mo. K5 News FM Police Reports. Dito, ari naman sinaliwat kasi GP after pinakasimana kung sila kami nula kung pakita kamaliwat na yung mga kaparian kung nagalipot ko, kung nagatutan at the same time nagapangayo kayo kasi GP sa matagdaan na at pagmugat no, na mutikan niyo sila dito sa may katit kaya sila sa pagwasan ng garan kasi pagkapot ng garan nagkakain sa ilang susi na after nila sa yung garan ko na magbulay naman sila ba? Din sila after ano ko nambal nila, pero sa Indigaran, mapuli. Din sila mapuli sa impyerno. Mapuli sila kung sa ilang lugar, after nila Indigaran, din na ilang lugar. Sa bago pa kundi, at Surigao, mapuli sila kung nasusuligaw. Dalang. Bang! Kung pamati, ano yung sakon ka? Hindi mo naman dasig ang balbala, dali lang bala. Asal utak ko, amangkot. After sa Inigaran, dito sila sa Inigaran, may sinong namangkot sa ila, pulis? Nagsulog na sa atom sa station sa Airport GP kasi may interview na salamat ginagapan ko na kung tumusip pa. Hindi, may harap ka na interview ta? May interview ta da? Sige, i-play ba? I-play ba? Tan kung may interview na ita? Wala. Oh, sige, anyway, na-interview ni Jerilo. Okay, ang ambal nila, sila ka mapulit, sila after nila sa Inigaran. Pero kasi dali lang, kadamo sa nga Report Wilson. Wells, pamati ka para wala ka verbal collision. Okay? Pamati para wala ka verbal collision, kita importante ang core. Okay? Isa-isa ang tanay. Nagkanto sila sa Inigaran. Nangayo-kayo po sila. Nagkanto sa atong stasyon, in-interview ni Jerilo. Si Jerilo ang namangkot. After niya, di ka mamakanto. Hambal nila sa Surigao. Okay, mapuli na. Pero karon nakita sila, wala naman sa Sipalay. Nakapunto ka mo ni. May pare, bilang butikon. Mula mo ang gusto ko i-establish. So, boss, anay kadali. May pare bala nga butikon. Pinamangkot ka sa midya. Ari ka mo di sa Inigaran, magligan ito ka Muscates, no ginadalay tayo no tanan nga banwa, pangwaan yung kwarta. After the reading ka mo makadto. Siling nila, magpuli sila lugar sa Surigao. Kaya gali, ato sila ya sa Sipalay na ngayon kayo, timpunto ka mo ni. May pari bala nga butikon. Tikon ka butig ka mo, kabutigan nyo gani ang ahaw sa pagpulis nyo. Huwag silingon, most likely, hindi may mga tao sa Ginoo.
katoliko sila. Mga pare sila. Karon, ang katoliko nagpagwa sang ina sining announcement. Ang parokya sang San Carlos. Hindi ni sila mga katoliko. Okay? Later on, gambal naman sila. May member sila ng Aglipayan Church. Ang Aglipayan Church, nagambal, hindi man ninamon sila pare. Subot silingon, ano bang ginaulat sa pulis, na hindi man sila pag-i-custodianay, why man sila nga dakton. Imbitaran. Sir, pare, ministro, obispo, santo papa. Tibuloy, pwede ka namon na imbitar? Oh? Anghel, sino ba na? Anghel, Kirubim, Santos, pwede ka namon madala na sa imbitaran sa stasyon kay pwede namon no sisa ano gini mga ginapalakad gini nga permit nga nga sutana ka mo. Oh, di mo lang ba sa Katoliko, di ba ka mo nila pare? Hamba sa Aglipayan, di ba ka mo nila pare? Di pare ka mo sa ano? Hindi pwede na maamo na sa pulis tani? Oh? Ipag-tingin na ay lumahiblan kapag ipinilo pero ginatake managali ilang station at doon sa kadir kaya nagabagwa na kung sa tingyon. Ano ko no ang atake nila sa aton? Oh. May page sila sa ipag-tingin hindi nila kadir nagabagwa na kung sa position with regard to sa ilang Hindi, challenge na kamo. No. Ari, oh. Kaya mo na pare. Kung para sa inyo nga naga-spread kami false information, kadto di sa stasyon, klaruha ang inyong misyon. Abri, ang among open ng among stasyon. You go here, interview ka sa akon. Kaya kung tuhan ka nga pare, makumpisar ko sa inyo. ipag-tingin kag-inspect man nato na ang ilan sa Dahil lang, makomentaryo ka na kadto di sa stasyon, duwa ka mo. Kaya mapabunyag kami sitan si mo. Kung mo gali na nga gambal ka mo, ga-spread kami false information, kundi kadto ka mo de. Kung mga mayong ka mo nga mga tao, kadto ka mo di sa amon, ha? Kag mag-explikar na ako, isa ka pare. Oo, nga kapalayo kayo ako, kayo nilamon nga mga kwarta nga matipon, ihatag naman sa Ginoo. Agyo ka mo gani, magkakadto di sa amon. Tapos balusan nyo na kami nga, spread kami false information. Sa pag-insindi ko ka mo spread false information. yes, Ha? Diyos niyo, gamiton yung ngalan sa Ginoo. Kaya masutana-sutana ka. Nga, kung magsutana ka po sa lingon, matahap na kami simo, matag na kami. Kaya, wala ka ba naman magsutana? Ha? Ang yawa, kabalo magsutana. Ang adik, kabalo magsutana. yes. Diba? Kaya. Meg? Wilson? Yes, ipag-tingin Kaya. Kaya. Kung silingon na, kitaya. 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 Oh, okay? Ginset na to matangina na katolikong Pilipino incorporated ka nga lang sa text na ipag-tingin niya may online portal suspended ang status Hangako muna. Hangako muna. Hindi pa ni enough sa atong mga kapulisan. Kung mangayo ka mo, dito ka mo. Kung pareho lang iblaga pangayo ka nga ang tiil mo, hindi ka man ibalido, tayo mo to putson-putson sa plastic, kag mag-scratches, kag mag-kiang-kiang, o ang mata mo nga hindi bulag, o tala mo sa katipala na tulong, kag magpangpangayo kayo. Oh, kapareho na lang gininto mong tao because you are misrepresenting yourself. Ano pa ba tiyagan mo kung ang hindi bulag mo pa bulag-bulag ang mangayo si
si mo mga limos. Ano ba matyagan mo kung isa ka hindi tiyang, magpapiang-tiyang, kung bayo si mo limos? Hindi malain ang buot mo because naghatag ka, kay naluoy ka sila, kay bulag sila, kay galing hindi man bulag. So you are misrepresenting yourself. Di ang dinaya na yan. Pang dinaya, panuntong, o te? Amo ni lain ang buot ko gitsila ni nga. Pwede lang ikaw mo din nakapangayo kayo hindi na paggamito ng ginoo mo. Nang mangimani na gitlang ka mo, gamito niyo pa yung ginoo. Ano ang mga tao niyo? Sige. Oh, Nag-iban na naman duwa kadlaw akong live. Pero naman ito, kita mo na ganyan, ipagwa sa kitili, no? Para hindi ka programa dahil siya, kinanglan na hindi. Kaya nagapangiti, nagapangiti naman ang tibay. Kung ano naman ang alam, kung makinig ko, after sinang ipangitian, sa duwa ng pimaan. So, kung kapagabihin, ako lang, kung attention, nag-tibay sa live, nag-aantay yun, siniana na tibay, hindi ng pagwa sa statement man niya, ano nila, o nila, duwa nila hindi na pare, hindi kita hindi, kaya nag-alibot. So, ako lang, nag-ingyo na para sa pagkakapalian niya, sa mga miyembro, especially, kaya maghalong ito, kasi madala kayo na itong daanan, at nag-aamot pa na ko ng KPTV. So, kaya mo kamot, wala siya tao. May yawa nga pangso tao. Hindi ka kita yawa nga pangso. So, panugyan lang sa kapulisan, kasi makita ko sa PNP, kaya nag-presenter man na sila siguro ni Secretary Jiping, ilang ko ganingon, kasi nagabal man ang safety kami, papel sila karon, ang advice na lang ko si Palay PNP, kung gusto mag-reklamo sa Antipay, mahatag lang sila sa complaint na dito sa PNP, kaya they will do immediate So, action. balo ka Wilson kung ano ang ginahatag na din ng implo. By doing nothing, sa atong mga pulis, ginatagaan pala nito yung ideya ang mga tao na pwede tagilit takasutana kay mga kayo. Kaya wala makamuhimuon na pagdakot. Wala makamuhimuon na pag-imbestigar. So it's like saying na ginatolerate na ni sila. It's like saying na ginatolerate na ni sila. Hindi kita manipag-o na basit pila kadlaw, ibag-o naman tumabakal. Kaya men, masupot na kwarta kay bandrog. Yan nga yan matatali, pasutana. Yan, huwag ka na. Yan mo ng bag-o, rakit, pamanihan ka na. Masulusutana, tama kayo ta kay. Okay lang, ay mataginadakop sa pulis. Ay, malain. Kapag kinamatabo, siyempre yung palay ka magkamba naman sa palay na huli naman kami sa Surigao na palungkat naman sa Lake Hill Gani makabutig sila gani sa ilang sumusunod daw sila. Tama na ko, oras pa. sige na ako nakapito sa halito sila si palay kay Kipay Digdi upon na ako sa patron of court siya si Kipay na Vincent Corralde. Okay na siya. Shout out sa kay Maribel na nagasakay sa kay Kenneth Javier nga slakyan. Kahag sa pasahero ni Wilfred Selena, shout out man sa inyo. Sige. Ito, dalang ko ino sa inyo Christmas party ni Bibi sa 29. Ito na. Ang na si Bibi, special guest ko to. Special guest na. So, ito na. Napala ko sa bunga-bunga. Sige. Standby sa 90C Network Diyos. 11 Mbps, magabalik pa. NBS, Uncovered Public Service. DH 500 Health Alert with Dr. Ramil Owi. Another free radical na i-discuss na mo. It's all about stress. Physical,
emotional stress, and wallet stress. And wallet stress, no? Tawag nga wallet natin is wala na pera. Okay? Nga gataas ang free radicals mo kung stress ka. Number one, kung stress ka, no, katabo, ara ang ginatawag nga situation nga fight or flight. Patuan mo ang sitwasyon o talaganan mo ang sitwasyon. Either both ways. You use more oxygen. Stress ka daan mo. So, kailangan mo extra energy. Extra energy. Siyempre, stress ka mo. And that extra energy will equate to more glucose. More glucose means more metabolism, more free radicals. Yapon, no? So, kung stress ka, sa mga bagay-bagay hindi mo dapat stressan, ay, nagpamasakit ka na, nagdamo ang imong free radicals, nagdamo oxidative stress ka. Nakaguba ang imo nga mga selula. Kumangkot sa lawas mo. Sir, boy, yan paborito ni cancer cells. Paborito ni cancer cells? Wala ko bisyo. Nga may manakon kaon. Nga may amok ko nga masakit. People may kagaliga palibog. Sa hindi mo dapat palibugan. Kaya imo nga stress is 100 kilos versus sa imo nga mga suplemento 1 kilo lang. Correct. Ang na. Kung hindi ka kabalo magsuplemento sa lawas mo, balo ka dili, magsubong kabalo ka na. Kung ma-stress ko dili, ang akon cells kakapituhan. Kananan, may bodyguard si cell ko. Dapat may GTX 500 ko. Makabalo ka na. Kung mag-stress dili, mga kusubana ko, hindi ko pa Kung kailan tani mag-stress lang, kung bastante ka suplemento, bastante ka sa mga ginabaon mo, isa sa sobrang mo ka-stress sa boy, wala na gigagana magkaon. Matawag natin kilala ang aton ng mga taway. If you want to win the battle, you should know first your enemy. Gusto ka magdaog sa gira, especially gira sa atong sa COVID-19. Kinakilala mo yun. Kilala mo yung taway. Kilala mo yung mga magalingon. So, kasi kung saya, kahit kilala mo kung galing ang art of war, wala mo galing ko sa ano, wala mo galing ko sa pagbato. Wala mo galing ko armalay, wala mo mga armas, wala mo galing ko shit. So, dapat kilala. Number one, naintindihan natin nga ang free radicals, halin sa mga ginakaon mo, free radicals halin sa mga pasta, free radicals halin sa sugar, free radicals halin sa mga processed meats, sa mga junk food, free radicals halin sa mga radiation like computers, free radicals halin sa stress. Tanan na sila puro na kontra mo, kontra mo na sila tanan. Kaya hindi lang na amo ang kontra mo, may kagaw ka pa, may bakterya ka pa, may virus pa ka, may fungi pa ka, may ano pa na ang mga parasites na. Tama ka kung kontra sa awan mo, no? Grabe. Ara pagin, ano maging kontra mo? Even your immune system maging kontra mo. Maging kontra mo na. Huwag mo makita ang power of supplementation. Pero boy, pwede ito free radicals. Ito na ka mo ano. Live mula sa bulwag ng pamparihan ng Kampiyon na Stasyon 35 Philippines. Sumasa iyo ang ITC Network News. ITC Network News. Ilang at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng patikang broadcaster na si K5 Larissa Pera. Kasama ang pag-ulat ng K5 News Team sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 5 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. ITC Network News. ITC Network News. ITC Network News. ITC Network News. At sa ulo na mga nagbabagang balita. Active recruitment campaign na mula sa mga fresh graduates at lalo sa mga ng DPWA. Mahigit 4 na ang mga enrolled na natanggap ng maagang pamasko mula sa K5 News 7 Iloilo. Dahil sa kandila, 26 na bahay sa Bacolod na nasunod. Samantala, mahigit 200 PBS at Lana nabigyan ng parol at probation
Okay. Sa wakas, natapos din ang mission ko. Hirap kasi nag-isa lang, pero okay lang naman. Kaya naman. So, okay. So, natapos ko naman. Ba, ihatid ko na ito sa magluto nito. Ayan. Ayan. Medyo pagod din kasi marami pa akong iligpit, meron pa mga yang mga balahibo nila, yung mga bituka nila, so ibaon ko muna yan sa lupa para walang ano, kasi kain yan sa amin dito. So okay, so maraming salamat. Sana Serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. panoorin nyo ang aking vlog, kahit sa akin lang to, sa compound ko lang. Nagbablog ako. So abangan na lang natin yung ano namin, yung Christmas party namin mamayang gabi. I-video ko rin. So, pero separated yung upload nito. So, okay, maraming salamat sa inyong lahat. Please subscribe sa aking YouTube para naman makaangat tayo. RYG Vlogger. Yan. Yung may logo na agila sa akin yan. Please subscribe. Maraming salamat and advance Merry Christmas and Happy New Year.